Magandang buhay po at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find angle X or angle Y or angle Z in a given polygon. So yung unknown ay can be interior angle or can be exterior angle. So paano nga po ba i-calculate yung unknown angle sa ating polygon? Tuturo ko po yan sa inyo step by step. Okay, so let's start with number one example. The given figure is a triangle. One side of the triangle is extended outward and we have this angle X as exterior angle, isa pong unknown, at isa pang unknown or second unknown is angle Y, interior angle. So paano po i-calculate itong angle X and angle Y? So unahin po natin itong angle X, exterior angle. Makukuha po natin o makakalculate natin yung measurement nito based from this interior angle. So ano po yung concept ng interior angle and exterior angle? So the concept is that the sum is equal to 180 degrees. So yung sum ng angle X at 40 degrees should be 180 degrees. So to get angle X, we are going to subtract 180 minus 40 yung interior, that is equal to 140 degrees. Okay, so 140 degrees, that is your angle X. So that if you add 40 plus 140, yung angle X, that is equal to 180 degrees. How about angle Y? So ang angle Y po ay interior angle. So para ma-solve natin itong interior angle na angle Y, kailangan natin ng sum ng interior angles of a triangle. Okay? Kasi i-add natin lahat itong tatlong angles na ito and then i-equal natin kung ano yung sum ng interior angle. So to calculate the sum of interior angles of a triangle, we have this formula, n minus 2 times 180. Okay? So what is n natin? N is the number of sides of a triangle. So the triangle, 3 sides, so 3 minus 2 times 180. Okay? So subtract first, 3 minus 2 is 1. 1 times 180 is equal to 180 degrees. So therefore, ang sum ng interior angles of a triangle is 180. So gagawa po tayo ng equation na ganito. Okay? So y degrees, ito po yon, plus 90 degrees. Ito pong box dito, that means right angle or 90 degrees. So 90 degrees and then 40 degrees. I-add natin yung tatlong angles. Then, i-equal natin yung sum ng angles. So, ang sum po ay 180 degrees. So, kaya kailangan po natin i-calculate muna yung sum ng interior angles of triangle. Okay, ito na po yan. So, to calculate for y degrees, we add first is 1. 90 plus 40 is equal to 130. So, y degrees plus 130, then equal natin ulit sa 180. Okay, so to get angle y or y degrees, okay, dito ko po sa kabila mo nilagay para may space. Since that is plus 30, okay, to remove this one para y degrees lang maiwan dito sa left ng equal sign, plus ito, so magmaminus tayo ng 130. So mag-minus ka ng 130 sa left ng equal sign, mag-minus ka din ng 130 degrees sa right ng equal sign. Okay? So this will become, ang purpose po nun, are we going to cancel 130 degrees because 130 minus 130 is 0. Okay? So ang matitira po dito ay y. So this will become, y degrees is equal to 180 minus 130. That is equal to 50 degrees. So therefore, angle Y, here interior angle is equal to 50 degrees. So if you are going to add, this is 50 y degrees, this is 40. So 50 plus 40 is 90, plus 90 ito. So 90 plus 90 is 180. So tama po na ang total ng interior angles ng triangle is 180 degrees. Okay, so how about this number 2 example? This is pentagon, a polygon with 5 sides. So ang unknown po natin dito ay x degrees. Dalawa po yung x degrees natin at ito po ay interior angles. Okay. At yung 3 angles dito ay box. Ibig sabihin, ito po ay 90 degrees or right angle. Okay. So para makalculate natin yung x degrees, kailangan nating malaman yung sum ng interior angles ng pentagon. Okay, para makalculate natin, ito yung ating formula. Sum is equal to n minus 2 times 180. So yung n is number of sides. Substitute natin. Ano yung number of sides ng pentagon?
5 po yan. So this become n minus 2. So 5 minus 2 times 180 degrees. Okay, subtract natin. 5 minus 2 is equal to 3. And then 3 times 180, that is equal to 540 degrees. So ibig sabihin, ang sum ng interior angles ng pentagon ay 540 degrees. So lagay ko po dito. Now, we're going to calculate x degrees or angle x. So, we're going to add all the 3 given angles. So 90, 90, 90. So tatlong 90 po yan. So we're going to add. And then i-add din natin syempre itong dalawang x degrees na ito. Kaya plus x degrees plus x degrees. So ilang angles na po yung lahat? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 angles na po ito lahat. And then ang sum po niya na nakalculate natin ay 540 degrees. So equal natin sa 540 degrees. Okay? To calculate x degrees here, we're going to add first the 3 measurements. So 90 plus 90 plus 90, that is equal to 270 degrees. Then just bring down again x degrees plus x degrees is equal to, bring down natin 540 degrees. Okay. Now, how to calculate this x degrees? Ito na po yung ating given. So, i-remove natin itong 270 degrees, that is positive. Wala pong sign. So, magmaminus tayo ng 270. Siyempre, magmaminus din tayo ng 270 sa kabila ng equal sign para balance po sila. Okay? So, cancel po natin itong 270. So, ang matitira po dito ay yung dalawang x degrees. So, baba po natin. Dalawang x degrees is equal to, subtract natin 540 minus 270. That is equal to 270 degrees. Now, yung 270 degrees ay paghahatian ng dalawang x degrees. Since pareho po silang x degrees, ibig sabihin parehas po sila ng measurement. Okay? So ibig sabihin, para makuha yung isang x degrees, i-divide natin ito ng 2 kasi pareho lang naman po sila ng sukat kasi pareho po silang x degrees. So yung 270, i-divide po natin ng 2. And what is 270 divided by 2? That is equal to 135 degrees. So ibig sabihin, ang isang x degrees is 135. Yung isa pang x degrees is 135 to the total of 270 degrees. Okay? So yung x degrees dito ay pareho pong 135 degrees. So pag i-add po ninyo, tatlong 90 plus dalawang 135, ang sum is 540 degrees. So x degrees here is equal to 135 degrees. Okay, so how about this number 3 example? This is quadrilateral, a polygon with 4 sides. At yung one side ng ating quadrilateral ay extended outward here. So meron tayong dalawang unknown, x degrees interior angle, y degrees exterior angle. So bago ma-solve yung y degrees na exterior angle, kailangan isolve muna natin itong x degrees interior angle. Again, kailangan natin ng sum ng quadrilateral. So to calculate, use again the formula, n minus 2 times 180. Ang n po natin ay 4 kasi sa ating quadrilateral, there are 4 sides. So 4 minus 2 times 180. And what is 4 minus 2? That is equal to 2 times 180. That is equal to 360 degrees. So ibig sabihin, ang sum ng interior angles ng ating quadrilateral ay 360 degrees. So ilagay ko po dito sa gitna. Now, we're going to solve for angle x using the formula or yung equation. I-add natin itong lahat ng measurement. Again, ito ay box 90, ito ay box 90. So dalawang 90 po yan. So ito po yung ating equation. 80, ito po yun. Then dalawang 90, itong dalawang box. And then itong pang-apat na x degrees. So 1, 2, 3, 4. So the total is 360 degrees. So add natin ito, 80 plus 90 plus 90. That is equal to 260 degrees. Then bring down plus x degrees is equal to 360 degrees. So again, to get x degrees, kailangan nating i-remove itong 260. Ima-minus natin yan sa 260. Siyempre, mag-minus din tayo sa kabila ng equal sign. Okay? Para balance. Again, ang purpose to, ika-cancel natin itong 260. Okay? So, bring down natin. Ito na lang matitira dito sa left ng equal sign. Bring down natin. X degrees is equal to 360 minus 220. 260 is equal to
100 degrees. So, ibig sabihin, yung ating x degrees dito ay 100 degrees. Okay, so meron na po tayong x degrees, 100 degrees. Makakalculate na po itong y degrees. And y is exterior angle. Again, sila po ay linear pair. Okay, so the sum of their measures should be equal to 180. So, ang gagawin lang po natin ay imaminus natin ng 100 kasi 100 yung x from 180. So, 180 minus 100 is equal to 80 degrees. So, therefore, yung ating y degrees is equal to 80 degrees. Okay, so how about this number for example? Two triangles overlap. So, nag-overlap yung dalawang triangle. So, makakabuo po tayo ng smaller triangle here. Ang unknown po natin ay x degrees, y degrees, and z degrees. Lahat po ito ay interior angles. Okay, so ang pwede lang po munang i-calculate dito ay x degrees or z degrees. And then, kapag nakuha na po yung x and z degrees, ito na pong y. Okay, so it's up to you kung ano pong unahin, kung z or x. So, ako po ang unahin ko dito ay z degrees. So, yung z degrees po ay angle po ng itong left triangle. So, ang measurement po ng two angles ay 50 and 80 degrees. Okay? At yung pangatlo po niya ay z degrees. So, i-add lang po natin ito tatlong angle na ito and then equal natin sa sum ng triangle. So, kanina po sa first example natin, ang sum ng interior angle sa triangle ay 180 degrees. So, ito po yon z degrees and then 80 and 50. Okay? Ito po yon. And then, equal natin sa 180. So, add first, 80 plus 50 is equal to 130 degrees and then just bring down 180 degrees. Okay, ito lang po yung inad natin, 80 plus 50. And then, ilipat natin ito sa kabila ng right ng equal sign na ito. So, plus 30 gawin natin. Okay, dito ko sa kabila. Mag-minus po tayo ng 30 sa left and right. Okay, ang purpose nito, ika-cancel po natin itong 130 or 130 minus 130, 0. Para ang matitira po dito ay yung z degrees. Okay? So, z degrees is equal to 50 degrees. So, 180 minus 130 is 50 degrees. So, nakalculate na po natin yung z degrees, 50 degrees. So, ilagay ko po dito sa taas. Kailangan po natin yung z degrees mamaya po sa pag-calculate ng angle y here. Okay, so next po nating i-calculate. After makalculate po yung z degrees ay ito naman pong x degrees. So, yung x degrees ay part ng triangle na ito. Okay? So, ang two angles are 150 at ang pangatlo po ay x degrees. So, the same process sa pagkuha ng z degrees ay i-add natin yung x degrees, ito at yung dalawa pang angles na ito. 100 plus 50, okay, ito po yun. And this is triangle, the sum is 180 degrees. Okay? Then, add ulit natin, 100 plus 50 is 100, 50 degrees, then bring down equal to 180 degrees. So, again, and dito, nag-add lang po tayo dito, 100 plus 50. Okay, task ko po ito dito. Next po ay, i-remove natin itong 150. So, plus 150. So, magmaminus tayo ng 150. Since nagminus tayo ng 150 here, magmaminus din tayo ng 150 sa right ng equal sign. So, cancel po natin itong 150. So, ang matitira po dyan ay x degrees is equal to 180 minus 150 is equal to 30 degrees. So, ang x degrees po natin ay 30 degrees. Lagay ko po ulit sa taas. Yan. So, meron na tayong z degrees, 50 degrees, at x degrees, 30 degrees. So, pwede na pong i-calculate itong y. Okay, so to calculate y here, dito na po tayo magpo-focus, okay, sa dalawang given. So, yung x ay 50, yung z ay 30. Ito na po tayo sa triangle na ito, smaller triangle. So, dapat, since ito ay triangle, ang sum din ng tatlong angles na ito ay 180. Ano po? Kaya i-add din po natin itong tatlong angles, yung y at yung value po ng x and z na nandito po nakakalculate natin. So, this become, ito po yung kanyang equation. So, y, ito yon. At 50 plus 30, ito po yon. So, z and x ay 50 and 30, ito po yon. So, plus 50 plus 30 equals to 180 kasi ito po ay triangle. So, again, add natin. 50 plus 30 is equal to 80. So, bring down lang natin yung y degrees and then add natin ito. Okay? So, again, dito ko po sa left ilagay.
Since ito po ay plus 80, magmaminus po ulit tayo ng 80. So, minus 80 sa right, minus 80 sa left. So, ang purpose nun po nito ay cancel po natin itong 80 degrees. Mawala po 80 minus 80, 0. So, ito na lang po ang matitira. Y degrees is equal to 180 minus 80 is equal to 100 degrees. So, ibig sabihin, ang ating pong y degrees is equal to 100 degrees. So, itest po natin kung tama po yung nakuha natin na values po ng x, y, and z. Since ito po ay triangle, dapat ang sum po ng tatlong angles dito ay 180 din kasi ito po ay triangle. So, i-add po natin yung 3 angles, 50 plus 30 plus 100 is equal to 180, and that is correct. Okay, so how about this number 5 example? Ang figure po natin ay overlap ng quadrilateral and triangle. Okay? So, dalawa po yung unknown natin, x degrees and y degrees. So, ang una pong pwedeng i-calculate dito ay itong x degrees kasi ito po ay part ng triangle. Okay? So, i-add lang po natin itong 45 plus 85, another way to solve, okay? That is equal to 130 ang total nito. Okay, since ito pong triangle ay 180 lahat, imamanus po natin ng 130 from 180. Tama po ba? So, ang sum nitong dalawa ay 130. Para makuha itong angle X, ay imaminus po natin yung 180 minus 130. And that is equal to 50 degrees. So, ibig sabihin, ang X degrees po natin ay 50 degrees. Okay? So, next po na ikakalculate natin ay yung Y degrees. Okay? Since ang X degrees po natin ay 50, ito pong side na ito ay 90. Ito, dito na po tayo magfo-focus sa triangle na ito. Okay, yung overlap po nilang triangle. Okay? So, ito po ay 90, ito po ay 50. I-add lang po natin ito and then maminus natin sa 180 para ito po maging value ng y degrees. So, gawin po natin 50 degrees plus 90 degrees is equal to 140. So, ang sum po ng angles na ito, 50 plus 90 is 140. Then, subtract natin from 180. So, 180 minus 140 is equal to 40 degrees. So, ibig sabihin, ang y degrees po natin dito ay 40 degrees. Okay? Then, try po nating i-check kung tama po yung sagot natin na 50 at 40. Ito po tayo mag-focus sa triangle na ito. Dapat ang sum po ng 3 angles na ito ay 180. So, 50 plus 40, 90. 90 plus 90 po ito is equal to 180, and that is correct. Maraming salamat po kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video to, please click like and subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel.